Mahigpit ang pagbabantay na ginagawa ngayon ng mga otoridad sa probinsya ng Albay, hindi lamang para sa pagsalubong sa bagong taon, kundi maging sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon na muling nakapagtala ng rockfall event. Si Elver Arango ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Sa seismic at visual monitoring instruments ng PHIVOLCS, nakuna ng panibagong rockfall mula sa summit ng lava dome ng Bulkang Mayon nitong linggo. Ang ganyang aktibidad sa bulkan, posible ulit mangyari base sa pinakahuling abiso ng ahensya. Bukod sa rockfall, pinag-iingat din ng PHIVOLCS ang publiko sa biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions at pagdaloy ng lahar kung may matinding pag-ulan. At dahil nananatili sa alert level 1 ang Mayon Volcano, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, puspusan din ang pagbabantay ng mga otoridad at mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa Albay, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Aktibong nagsasagawa ng information drive, checkpoint, operations at mahigpit na pagbabantay ang mga pulis laban sa iligal na bentahan at paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok sa lalawigan ng Albay. Sa bayan ng Ginubatan, isang ginang ang naaresto ng mga pulis sa isang entrapment operations matapos umanong magbenta ng iligal na paputok online. Sa Legazpi City naman, mas pinaigting ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng Oplan Bandilyo upang matiyak ang ligtas at maayos na pagsalubong sa bagong taon. Batay sa tala ng Albay Police Provincial Office, umabot na sa 86 na piraso ng mga ipinagbabawal na paputok ang nakumpiska, kung saan pinakamarami ang mga improvised cannon o boga at piccolo. Ayon sa Department of Health Bicol, isang kaso ng fireworks-related injury ang naitala sa lalawigan. Ang biktima ay isang 25 anyos na lalaki na nagtamo ng blast at burn injury sa kaliwang kamay dahil sa kwitis. Patuloy na nananawagan ang PNP at DOH sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok at sa halip ay makiisa sa mga ligtas at makabuluhang paraan ng pagdiriwang ng bagong taon, alinsunod sa layunin ng pamahalaan na zero firecracker-related injuries. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Elver Arango ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.